Okay, so mabuhay everyone. And good evening sa inyo. So, my name is Cyrus Hilario from BSBA Marketing 23. And today, excited akong i-share sa inyo what I have learned from Module 1 titled is The Basic Market of Research. Yun, masa ba yun? Okay. So, I'll explain it briefly with an example na relatable sa topic natin. So, we will cover the definition and scope, the differences between the consumer and B2B, quantitative versus qualitative, and also the research process and paano gumagawa ng good research topic. So, paano simulan na natin? So, ang una is, ano ba talaga ang market research? So, basically, it is a systematic collection, analysis, and interpretation of data para sa better marketing decisions. And according to Haig, it's about gathering information na relevant sa choices ng business. Then, the American Marketing Association says it's the link between consumers, customer, and also for the marketer na ginagamit para i-identify ang opportunities at isolve ang problema and evaluate ang ideas at i-monitor ang performance. Pero may distinction dito ha. For market research, is a subset ng marketing research. And ang market research mas focus sa specific market like a place or a product. Halimbawa is itong Frutos. So, yan yung Frutos. So itong company na gustong malaman kung magugustuhan ba ng customer sa Pilipinas ang bagong design nila ng packet ng Frutos. Pwede nilang i-research kung effective ba ang last advertisement campaign nila sa, 'di ba, nakita rin naman natin sila sa TV, internet, and something. So, mini-measure nila yon, measuring sales and awareness sa buong bansa. So, it helps businesses decide kung gaano ka-deep or broad ang research nila. Ngayon, let's talk about uses and scope. So, market research, 'di ba? So, vital talaga siya sa business growth and ginagamit para i-identify ang customer needs, test ideas, and monitoring competition. Scope nito is malawak, sobrang lawak, na kung tutusin is mas marami siyang study kumpara sa nag-aaral tayo ngayon sa school. Kasi sobrang complicated din niya. And from consumer goods hanggang B2B deals, means is business to business deals. And sa global world natin, especially sa Pilipinas, it's the key para maging competitive tayo. Like for example, yung sa business namin, meron kasi akong business na Burgers Academy. Meron din akong business din na yung karinderya nga nung last time. Then, yun, para ano kasi to, yung sa, kailangan natin ng scope, kailangan natin ng ano ba yung kailangan ng customer, ano ba yung magandang ideas para ma-relate tayo sa customer. And also, monitoring mo din kung yung mga kalaban mo. Kasi marami dyan sa paligid na nagtitinda din ng same as your product. So, isa sa interesting part ng module para sa akin paano ginagamit ang market research sa business models. So, take the Ansoff Matrix by Igor Ansoff. So, strategic tool to para sa growth, focusing on product and markets. So, merong 4 strategies dito. Ang una is ang market penetration. What is market penetration? Ngayon, ito ay selling more ng existing product sa current customers. Pangalawa is ang market development. Ang market development, it is the existing product sa new market. Product development. Ito yung new product sa current markets. And ito yung last is diversification. Ito yung new everything, higher risk. Halimbawa dito yung dati kong trabaho, based lang sa observation ko is yung Jollibee. So, si Jollibee is ginagamit ang market research para i-penetrate deeper sa local fast food scene like more branches sa Cavite. So, dito kasi sa amin po kasi, malawak siya kadadaan nyo po kasi sa highway
makikita kayong may Jollibee, yung isa may drive-thru, yung isa POG lang, yung parking order. So depende sa places, depende rin sa culture ng kung nasa ang designated area ka. Ngayon is yun nga ginagamit nga siya for more branches sa Cavite or diversify sa international like their coffee shops abroad. Risky pero guided siya by research. Yun yung kinaganda nun, ng diversification. At isa pa sa natutunan ko ay ito yung product life cycle. Number 1 is ang youth. What is youth? Ang youth ay introduction, low awareness, and slow sales build-up. Ngayon, pag sinabing youth is yun yung mga bagong businesses, bagong product. Ngayon bagong salta, parang sample nito is yung mga product sa Dali na nire-release nila, tulad ng mga shampoo na like Empress ba yun. Isa siya sa example na baga may process pa yon. Next is maturity. It is a peak demand pero growth slows kasi saturated na. And siya sabihin natin may masasabi mo siyang maturity kung yung isang businesses mo is lagpas na siya ng sabihin natin 2 to 3 years na siya, parang ganun tumatakbo. Masasabi mo na siyang medyo stabilized na siya, pero kailangan pa rin niya maging mas competitive. Kasi possible na sabihin natin siyang stable siya ngayon, pwede siyang lumigwak after nun. Kasi kapag na-mismanage siya. Kasi may kumbaga maturity stage pa lang siya. Okay, so for the last one is old age. Ang old age naman is decline, sales drop dahil sa competition or bagong trends. Decide kung i-phase out or i-revamp siya. What is revamp? So parang ang revamp is para siyang rework. Like sabihin natin may evolution yung phone mo. Dati wala siyang 0.5, di ba? Yung time natin na ngayong taon meron na siyang features na mga 0.5 and everything na iba pang features. Okay. At syempre, hindi mawawala dito ang 4P's ng marketing mix by Jerome McCarthy. So, product. Ano ba ang ino-offer mo para sa needs ng customer? 2. Price naman. Magkano? Tested by surveys on willingness to pay. Place. Distribution, like sa small or online or sa mga sari-sari stores. And also for number 4 is promotion. So, ito is paano i-communicate, like ad sa TikTok or any endorsement siya. Siguro nakikita niyo naman to yung mga advertisement tsaka yung nga sa mga vloggers minsan, 'di ba, nag-endorse din sila ng mga ibang product. So, for example, ito is Coca-Cola researching pricing for new flavors sa Bacoor and balance affordability with profit. Place it sa local or sa Tiangge. Yung mga lang, dyan lang. And to promote via Pinoy influencer without research, guesswork lang. And sa competitive market. So, talo ka. So, ngayon, differentiate naman tayo ng consumers and business-to-business market research. Una is consumer research. So, tungkol sa individuals buyers and their needs, preference, and behaviors. Common ito sa FMCGs like snacks or shampoo. Gather data via survey or focus group para sa mga mag-resonate ang product. Halimbawa is Unilever. So, alam nyo naman kung ano yung Unilever, di ba? Yun yung mga product na nabibili natin sa market. Marami sila. Sample dito is yung Head and Shoulder. Yun, sample na yun. Ngayon, yung Unilever, researching, bakit mas gustong-gusto ng Pinoy ang certain scent sa sabon kung sa quantitative for purchase rate. Kung sa qualitative for kwento ng daily routines like paghuhugis ng plato after lunch. So, B2B naman is for business buying from businesses. Smaller audience, hundred of companies, not millions ng tao.
mas complex, involving multiple departments. Example is, isang manufacturing firm sa Cavite, researching kung kaya ba ng local supplier ang quality needs ng big exporters like Toyota. Use interviews para i-uncover ang pain points kasi B2B buyers fewer pero malaki siyang purchases. Same tools pero adapted for varied industry and borders. Quantitative versus qualitative research. Ngayon, dalawang main types ito ng data collection. Ginagawa rin naman to nung mga grade 11 and 12 nung something na gumagawa kami sa research. And medyo familiar na siya sa atin. Ngayon, sa pag sinabi kasing quantitative, it is more focused siya on numbers, gathering measurable data, then also stat analysis. So, great siya for trends and big population. Na mostly ginagawa to sa mga government yun nga yung mga survey something, di ba? Ngayon, ang qualitative naman is dives into the why. Need ng explanatory and it's non-numerical like interviews and or observation. So, it's uncover motivation. Imagine, group focus where consumers explain bakit lumilipat sa Nescafe. Or, sabihin, like ibang product. Kasi guys, mas convenient kasi for busy commuters sa EDSA or sa traffic. It is a subjective pero reveals emotion na hindi makita sa numbers. So, yun siya. Research process. So, step-by-step cycle, di siya random. And start with the problem definition. Like, bakit bumababa ang sales? Ito yung tanong ko dati. Kasi nagkaroon din kami ng downfall nun. Bakit bumababa yung benta namin sa burger? Or sa ibang ba't nagiging matumal? Ngayon, meron na tayong, gagawa tayo ng plan approach. Ngayon, number 1 is design method like surveys and interview. Tatanungin mo yung mga nasa paligid mo. Next is collect data ethically, analyze yung stats or yung themes. Next is interpret and report recommendation. Then, monitor and refine. Then, ongoing. So, ganun ginagawa ang business. Hindi lang siya basta benta, hindi lang din siya basta magsabi mong magtatayo ka lang ng negosyo. Hindi siya ganun nag-work. To be more specific, like, paano nakikita ng millennial sa Cavite or Gen Z ang sustainable packaging sa FMCG ito is para i-avoid ang vague, like, dapat study customers. It is empowering talaga siya. So, research is how brands like Globe or SM stay ahead globally. Maraming salamat po and God bless po. Ingat po lang.